Okay. This one is a car park. Natupad din ang pangarap niya na this one is a car park. Tingnan mo, may lagayan pala ng ano. Yun, okay. Hello guys! Okay. Tingnan nyo naman. Ito na naman another ano ng anak ko. Pakita ko, tika, tatakpan. Saan ka nakakakita ng building na removable? Dito lang kayo makakita ng building na removable. May gulong. Ang building nyo dyan, may gulong baga. Di ba? Ito yung building. This is the building my sons created. So, ito yun. The old CPU. And then, nilagyan niya guys ng mga level dito. Like for example, first floor, second floor, third floor. So, dipinsa yan sa linog. Kung di malinog, dalhin doon. Kung magalinog, hindi siya masisira ang building. Ganun-ganun lang. Oo. Ngayon, ayan, so ito yon. Ito yung building niya. Ito yung building niya ha. So, nilagyan niya first floor, second floor, third floor. Alam mo, hindi ko alam bakit nagdalalagari siya. Yung mga plywood na mga ritaso na plywood ko, ginawa niyang hagdan. May mga sahig na. Ngayon, sabi ko, ano to? So, syempre, alam ko bahay. Sabi niya, is our house. Is my dream house. Sabi niya, my dream house daw. So, dream house ni Ruhil. So, ayun. Ang nangyari, okay, you move first because I'm going to show them. Yan, there. So, ito guys, first floor, may sala set dito, mayroong couch dito. Yan, so receiving area ito. Aakyat ka dito so may hagdan. Tingnan mo yung hagdan. Yan. Ito may hagdan. May isa pa yan, ano na dito, ikadugtong, hindi ko lang alam na saan yun. So, ang tawag dito, ito pala ay, nandito yung bedroom. Kasi kanino, whose bedroom is this? Whose bedroom? Mama bedroom? Your bedroom? It's a people. People? What people? Kaya whose? Mama or Rohil bedroom? People bedroom. All the people Rohil bedroom? One people bedroom. Yeah. So kay Rohil. Sa public bedroom yan. Kahit sinong may bisita siya. And then, aakyat ito naman sa taas. Ang sabi niya naman, ito daw ay dining area. Dining area. Tatawid ka dito. Ay, kay Rohil nga. Dito, dining area. Ang dining area niya, nasa taas ng kwarto niya. Imagine ha. Ngayon, tatawid ka na naman dito. May hallway. Ito, may pintuan. What is this? Wow, may terrace pa, ang galing naman ng anak ko. Para lang pala sa kanya, hindi para sa amin. Wala pala akong place dyan. Where am I going to sleep? Hello? Ito kasi daw ay kusina. Where mama bedroom? Baka dito ka ilagay, Di ba? Only one room lang, para lang talaga sa kanya. Sabi nga niya, ay di, walas titong anak ko. Guys, wala ako palang, hindi ako pala pwede sumama sa kanya nito pag lumaki siya. Baka malusno yan. Hindi yan gawa ng bakal Papalo dyan. Diba? What is this? Aircon. Diba? May aircon pa. Saan ka pa nakakita niyan? Wow. This is good mindset. Tapos, sinasabi niya sa akin na ito ay car park. Sabi ko, what is this up here? It's a car park. Nangyari nga. Car park nga. Wow, ang laki naman ng sasakyan ng anak ko Is personal car. Kasi kung magpa-park siya dyan, nilalagyan niya muna ng alisi. Bago. Di ba? Where is the stairs going to up to the car park? Paano aakyat yung paano aakyat yung van kung It's a walang folder. How to go up there the car park? If you have a real car, where the car goes, where's the way to the car park from the bottom one? Where? Is your car has a wings? Car itself. Tawa din siya. Din Jeros, mahulog dito din daw. The car will down here. It's the Lagyan ng holding. Okay. The car holding. Doon sa car. Ano yung tsura nun? The build on car building. Car holding, yung Car kamaya. holding. Ganun. Yung car holding. Bubuhatin. Ano na naman to? What is this? Patay ko katawa. What's that? Isko naman itong batang to.
Yan, kaya ito yung dream house niya, grabe. May dream house siya para lang talaga sa sarili niya. Pag pupunta pala ako dun, saan pala ako matutulog? Dito na lang ako matutulog pala sa living room. Hindi naman para sa iyo yan kasi matatanda na ka. Oo nga, siguro. Hindi ka na yan makaabot yan. Grabe talaga itong batang to. Biro mo, oh. Alam mo, namumulot siya ng mga tsinelas na luma. Kaya ako nagagalit kasi may bakterya. Anong ginagawa niya? Ginagawang gulong. Oh. Pati mga bote, ang mga takip ng ng soft drinks. Siya yung gumawa to? Oo nga, siyang gumawa niyan. Oh. Ginawa niya talaga yan. Oh, tingnan Siguro, mo. uy. Basta itong... Lahat, wala kaming ginawa dyan, wala kaming pinakialaman dyan. Siya talaga. Ito ano ng pako? Oo. Siya yung gagawa? Oo. Hindi nilagyan niya ng spring? Oo. Wala. Lahat yan. Sarili niya. Hindi ko nga alam yan, kung ano pinagagawa niya. Alam ko may ginagawa siya sa kwarto. Kaso nahiwi lang. Oo. Yan, tingnan mo kung paano niya gagawin. Alam mo ba yung gunting ko dyan na sa papel, yung pula na yan? Na siya, napurol na siya kasi pinagugupit niya dyan sa Siya pala. Oo nga. Gawa niya lahat yan. Oo. Hindi ko nga alam kung saan niya to nakuha yung ganito, yung lata, yung yero. Hindi ko alam kung saan niya naman pinulot yan. Alam mo kung bakit ko siya pinipigilan? Akala ko, Kasi baka masugatan. Binili na mga parts. Totoo sa sakyan. Siya pala ito. Oo nga. Ginawa niya. Masyado siyang lang creative. He is the only one. Tingnan niyo sa loob. May upuan pa. Kita mo wifi. May wiper niya pataas pa. Sa taas nakalagay. May wiper ba ganun sa taas nilalagay? Oo, mayroon. O, di ba? Saan ko na, yan? Hindi ko naman napansin Mayroon yun. yan. Kahit saan mo nilalagay. Basta. Kaya sabi nga dyan, may sulat pa dyan, may stickers yan like great. Oo nga, great nga. Great Basta- job nga. Oo, basta ang wifi ganit. Kahit saan mo ilalagay. Basta maayos lang yung sa amin. Oo. O, ayan guys, sino sa inyo willing mag-sponsor ng materials para sa anak ko kasi gagawa na siya ng malaking sasakyan. Ngayon, nakakabuo siya ng maliit. Oh. Maliit lang yan, parang laruan lang, pero how much more kaya pag lumaki na siya na ma-develop fully ang kanyang brain, ang kanyang Lagyan mo creativity. dito ng you have to put there yung yan, plaka. Oo, plate number. Plate number yun. Ayan na, lagay mo na, may plate number. Is your car registered? To the RTO? Not yet. Di yan papasa sa smoke belching. Tito Boy has a car. That's why he knows. Ang dami. Dalhin kita doon sa kabila. Makikita yung mga airplane niya na ginawa, mga train. Pero, ang materials nun ay mga plastic na parang plywood o plastic, yung malalapad. Yun yung ginamit niya. May pa yan siya na nangungulit siya sa akin. Baka later, makadiscover ito ng Kaya nga eh. Ay, kaya nga yun ang na, sabi ko nga kay tatay, sabi ko tay, mag-iwan ka ng area na pwedeng gawing talyer. Talyer tawag doon, di ba? Yung tagagawa ng mga sasakyan. Kasi pag lumaki na yan, pag lumaki ito at kahit yun na lang ang negosyo na gagawin niya, mabubuhay siya. Ma-i-enjoy niya pati yun. Imagine noon, nung bata pa tayo. Di ba bata tayo, di ba? Ginagawa din yung yung lata ng gatas, di ba? Ginagawang sasakyan, di ba? Ginagawang sasakyan na parang owner. Di ba? Yung walang, kung may bubong man, Pero ito, as in, lahat. Wala yung plate number. O, ayan. Sigurado, tingnan mo. Sinabi yun, magkakat na yun. Sige, ko muna. At saka nakaisip. O, ayan na, tingnan mo. At saka nakaisip siya Reveal your heads. At saka sinasabihan ko siya laging use the gloves. I give him so many times already the gloves. Why you're not using your gloves? It's dangerous.
Kasi nga, pag masusugatan yung ako takot ako masusugatan eh. Kung ganyan mo siya, hindi. Hindi. Yun talaga, ang galing niya. Hindi siya nasusugatan, ako yung nagngangawa. Kaya ko siya pinipigilan kasi masusugatan ka dyan. Baka ma-infection, kagaya nito, rusty ito. O, nandun ang ng infection. O, hindi talaga nag-gloves. Akala ko kukuha ng gloves. Ano ba yun ito nakikita? Doon, sa toolbox ko. Lahat ng toolbox ko, alam niya. Ang toolbox ko, lahat ng materials, alam niya kung paano gagamitin doon. Kaya, huwag mo palagi yung dapat. Kung hindi tayo pakakainin mo. Alam mo ba kung anong pagkain yan? Kung bakit sila, bakit siya gano'n? Organic. Talaga ako effort. Like for example, mga gulay. Pumipili ako ng pagkain na gulay, nalulutuin ko siya na organic siya. Like for example, mga talbos kamuting kahoy, yung talbos ng kamuting kahoy. Yung mga hindi naaabunuhan ng mga gulay, hinangkong, kangkong. Kasi, nakakatulong yon sa ng gulay nila. Pag pakakainin mo sila kasi ng mga gulay na may mga chemicals, mas lalong, Hindi bawal yun. bawal sa kanila. Tapos, kagaya yung tinapay dati, hirap ako sa control sa kanya sa tinapay. Bawal kasi yung tinapay sa kanila. Kasi nga may gluten. Ang dapat ipapakain sa kanila, gluten-free. So, anong ginawa ko? Magyayad-yad ako ng kamuting kahoy, pupulburin, o magagawa ako ng mga powder-powder na gagawin kong loaf bread. Masyado ako matrabaho, nilalagay ko lang sa freezer yon. Tapos, unti-unti, pagkakain, yun yung pinapakain ko, introduce ko sa kanila kung ito yung pagkain na para sa inyo. Kaya nasanay sila. Yan, nung lumaki na siya, kahit biskwit, noon hindi ko siya pinapakain. Magbibigay lang ako ng biskwit pag yung reward. Reward ito lang, pero walang palaman. Bawal din yung palaman. Yung matatamis, bawal yun. May mga food coloring, bawal. Yung mga preservative foods, bawal din. Kaya ginagawa ko, magluluto ako talaga, magpa-process ako ng sarili ko pagkain para sa kanila, nilalagay ko sa freezer. Oh. Pag nandun sa freezer kasi, unti-untiin ko lang siya, ibibake ko. Ganun ako katrabahoso. Yun yung result kung bakit nagiging okay siya. Kasi sa pagdisiplina sa pagkain, disiplina din sa pag-uugali, lahat na yun. And then, yung kagaya niyan, mahilig siya sa ganun, di ba? Pero, So, ay ibig sabihin, lahat na nakikita, lahat na alam ko ng mga autism, hindi payat. oo, sila yan, pag malaki sila, pag lumaki na talaga sila, alam mo kung bakit sila ganon, matataba, malalaki ang katawan. Kasi nga, pinabayaan sila na kumain ng kumain. Matako sila kasi sa pagkain. Siya kasi, iba siya. Ang tatay nito, pagkakain, hanggang dun lang, mamana niya yon. Hindi yung kagaya na hanggat mapadami siya ng pagkain na for example, pasta, yung mga Italian food. Marami siya makakain, nakadalawang pinggan siya niyan. Pero yung, kanin na kontrol niya yon. Hanggang dyan lang, I'm full, gaganon siya. Hindi mo siya mapipilit, may time din yun na gusto niya yung pagkain na yon, pero hanggang doon lang siya. I'm full already. Pero kakainin niya ulit yun. Yung kagandahan din sa kanya. At saka yun ay lahat ay sa pag-training talaga ng parents. Hindi ko naman inaangat ang sarili ko, o tingnan mo. Sinigurado niya hindi mahulog ang sasakyan niya kasi sabi ko mahulog, di ba? O, di ba? Nakagawa siya ng ganyan, naka-form siya. Lagyan niya ng ilalim. Tapos iangat dyan. So, dapat the remote control. Hindi ibig sabihin, parang ganito ba? Parang kisame ba? Oo. Kaya hindi makikita, para plain nito na ako ng Ay, ganun. Lagyan niya na yan. May ganun ba yan? Talaga sa real, Ang sasakyan yan. Ay! Ang makikita mo. Ito, hindi ko rin alam kung paano niya ito na-stick dito. Kasi, di ba, glue ba? What did you use here to stick here? Is a glue? Is a glue? Hindi ko maintindihan. Okay yung kamay niya. Ang galing niya. Hindi siya nasusugatan. Bilutasan. Ano yung ginamit mo dyan pang butas? Siya rin naglagay ng ligid yan. Oo, siya lahat. Yan, nilagyan niya yan. Yan.
Nilagay niya dyan, nilagyan niya lahat yan. Malay ko ba dyan? Kaya removable building. O pag ano, Mag-electric. oo. For example, may earthquake sa Manila, lipat siya sa Laguna. RV car ang tawag dyan. O, di ba yung RV car? Yan ang tawag niya. Pero sobra naman to, kasama car park. Bit-bit niya. O, di ba? Hindi mo alam kung ano eh. Basta yun ang ano niya. Punta tayo? Alis tayo? Sige. Mm. Okay. Di ba Si na- Babayhin. Bye-bye. Yan. Mobile pa agad.